Nakikipag-ugnayan na raw ang DSWD sa kumpanyang Meta tungkol sa lantarang bentahan ng mga sanggol sa Facebook. Ang ilan sa mga ito, pinagbubuntis pa lang, ibinebenta na ng sariling magulang. Magbabalita, Simon Gualvez. Salang illegal adoption. Ito ang buy-bust operation ay kinasa ng mga tauhan ng PNP Women and Children Protection Center sa labas ng simbahan sa Dasmariñas, Cavite noong Miyerkules, May 15. Target ng operasyon, ang katransaksyon nilang nagbebenta ng 8 days old pa lamang na sanggol sa halagang 90,000 pesos. Arestado ang isang tumayong ahente o broker, maging ang mismong nanay ng bata. Aminado siya sa kanyang ginawa. Napilitan daw siyang ibenta ang anak matapos silang abandonahin ng tatay at premature pang naipanganak ang sanggol. Nagbuntis ako, stress na ako hanggang sa nanganak ako. Nung nagkasakit yung anak ko, doon ko naisipan, benta ko yung anak ko. Para din sa kanya. Base sa investigasyon ng mga pulis, dumayo pa raw ang nanay ng bata sa Dasmariñas mula Tondo, Maynila para lang makipagtransaksyon. Inabot din daw ng 2 linggo ang pakikipag-deal nila rito. Wari ko buntis pa nakikipag-deal sa amin. Buntis pa pinagbibili na yung bata. Maharap ang 2 naaresto sa reklamong paglabag sa RA 11862 o Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022 na may parusang habang buhay na pagkakabilanggo. Tingin ng mga pulis, ito raw ngayon ang madalas nagiging kalakaran ng ilang nabubuntis imbis na ipalaglag ang bata. Marami ngayon sa kababaihan, lalo't sigit sa mga bata, nabuo sa maling relasyon o sa hindi naasahang bagay na sila nabuntis o natatakot sa kanilang mga magulang. So, ibinebenta ang bata. Sa tala ng National Authority for Child Care, hindi raw bababa sa 20 mga Facebook groups at pages ang sangkot sa pagbebenta at illegal na pagpapaampon ng bata. Ang ilan nga rito, kahit nasa sinapupunan pa lang, inaalok na. Sinubukan naming i-check online ang ganitong klaseng mga transaksyon. Nakasaad sa mismong post ang expected date of delivery o panganganak ng nagbebenta ng sanggol, maging ang ilang request ng mga nais namang mag-ampon. Ang ganitong mga insidente, ikinababahala ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Git nila, hindi rason ng kahirapan para gawin ang illegal na pagbebenta ng mga sanggol o bata. This is a cruel form of child exploitation, at the same time a cruel form of human trafficking, innocent or non-innocent. Any type nga of conduct of adoption outside the supervision or outside the guidelines ng NACC is a crime. Pagbibigay diin naman ng National Authority for Child Care, may legal na pamamaraan sa pag-aampon. Bukod sa mas pinadali na raw ito, wala rin anilang bayad. Kung dati ay dumadaan pa po sa korte, umaabot hanggang mga 5 hanggang 10 taon. Ngayon po ay 6 to 9 months na lang po ang ating proseso kung ang requirements po ay kumpleto. Kabilang sa mga requirements ang application formula sa NACC, birth certificate ng bata, medical at psychological certificate, pati NBI clearance, proof of income at pagdalo sa adoption forum. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan ng NACC at DSWD sa kumpanyang Facebook para maipagbawal ang mga nakikipagtransaksyon ng illegal na pag-aampon online. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.